morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, Impyerno, totoo ba? Ano ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo pa manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming pong salamat sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po'y lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Ang ngalan ng Panginoon ng Jesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, impyerno. Totoo ba ito? Akin na pong babasahin ang talata ay nasa Lucas chapter 12 verse 4 to 5. Verse 4. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos ay wala nang magagawa pa. 5. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may Katakutan ninyo yaong pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan pang magbudid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Amen. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa niya naman po ng talata, pinagtitibay po sa ating nabasa mula sa Biblia, wag po nating katakutan ang mga pumapatay ng katawan sapagkat pagkatapos ng yaon ay wala na magagawa pang muli. Ang atin daw pong katakutan ay ang Diyos na lumikha sa atin. Sapagkat kayang pumatay, ngunit kaya niya pong bumuhay muli. At sa pinagtitibay po sa talata, ang mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan sa aral ng ating Panginoong Jesucristo ay kayang-kaya pong ibulid o itapon sa impyerno, brother and sister. Totoo pong may impyerno sapagkat nabasa natin mula sa Biblia na kayang ibulid sa impyerno. Mga taong makasalanan, hindi natatakot sa Diyos, hindi sumusunod sa kautusan, ay mabubulid po, maitatapon sa impyerno. Ayan po ang katakutan natin. Ang katakutan natin walang iba, kundi ang naglikha sa atin, ang Diyos amang nasa langit, brother and sister. Wala na pong pagsisisi
upang hingi ng tawad kung nanluluuna po tayo sa impyerno, brother and sister. Kaya yan po ang ating paghandaan, pag-ingatan, na huwag po tayong mabulig sa apoy, huwag po tayong maitapon sa impyerno, brother and sister. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa, at ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit. Pinatitibay po sa nabasa natin sa talata na ang Diyos Ama ang ating katakutan, ang Diyos Amang nasa langit, ang Diyos Ama na naglikha sa ating brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana huwag tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi ng salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay, at control dito sa sanlibutan. Magtatapos na po ating topic, tayo manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming spiritual at katawan. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.